Ang pelikulang ito ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang 13 years old at pababa. Kung tatanungin tayo, ay iba't iba ang pinagmulan ng isang tao. May nagsasabing nagsimula raw tayo sa ebolusyon ng mga unggoy. Samantalang ayon naman sa Biblia, ay nagmula raw tayo sa minoldeng putik ng Panginoon. At ayon naman sa siyensya, ay nabuo raw tayo sa pamamagitan ng mga cells. Ngunit ang isang malaking katanungan ay saan nga ba nagmula ang bakla? At sa istoryang ito ay malalaman natin ang alamat ng bakla. Noong unang panahon ay may isang hari at reyna na hindi magkaroon ng anak. Kailan mo ba ako mabibigyan ng anak? Tumatanda na ako at kailangan ko na ng tagapagmana. Pasensya ka na, mahal, kung hanggang ngayon ay hindi pa rin kita mabigyan ng anak. Tungkulin ng isang katulad mo, nabigyan ako ng isang anak. Kung hindi, ay hindi ka karapat-dapat na maging reyna at kailangan mong mapalitan sa madaling panahon. At lahat na nga ng paraan ay ginawa ng reyna. Ngunit bigo pa rin itong magkaroon ng anak. Ano na ang balita? Nagdadalang tao na ba ang asawa ko? Masamang balita, mahal na hari, dahil hindi magkakaroon ng anak ang mahal na reyna sapagkat may diferensya ang kanyang matres. Umalis ka muna sa kwartong to at mag-uusap kami. At utos ko rin sa'yo na huwag mong ikakalat na walang kapasidad ang reyna na magkaroon ng anak. Masusunod po, mahal na hari. Pasensya na, mukhang hindi na ata kita mabibigyan ng anak. Walang magagawa ang paghingi mo ng tawad. Kailangan ko ng magiging tagapagmana ko. At simula noon ay naging malayo na nga ang loob ng mahal na hari sa reyna. Hanggang isang araw ay napagdesisyonan nilang humingi ng tulong kay Bathala. Mahal, nais kong humingi ng tulong kay Bathala. Baka mabigyan niya tayo ng anak. Sa tingin mo, pagbibigyan ni Bathala ang hiling natin? At nagpunta na nga sila sa isang bundok upang kausapin si Bathala. Anong kailangan niyo sa akin? Naririto po kami, humihiling sa inyo. Marapat niyo pong biyayaan kami ng anak sapagkat kailangan ko ng tagapagmana sa aking kaharian. Mahal na Bathala, sana'y biyayaan mo kami ng anak sapagkat gusto kong magkaroon ng isang masayang pamilya at gusto ko rin magkaroon ng makakasama sa pagpili ng mga damit, pag-aayos ng buhok, mamitas ng mga bulaklak at magsulsi ng mga damit. Ano? Hindi yung mga bagay na yan ang dapat matutunan ng magiging anak natin sapagkat kailangan niyang maging matapang at malakas na hari katulad ko. Pero babae ang gusto kong anak upang maayusan ko at magkasundo kami sa lahat ng gawain. Hindi ako makakapayag. Lalaki ang gusto kong anak at ayoko ng mga ugaling hinihiling mo kay Bathala. Huwag kayong magtalo sa aking harapan. Umalis na kayo rito at hayaan niyo akong pag-isipan ko
kung tutuparin ko ang inyong mga hiling. At kinabukasan ay kaagad namang tinupad ni Bathala ang hiling ng hari at reyna. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng panganganak ng reyna. Mahal na hari, nanganak na po ang prinsesa ng isang malusog na lalaki. At kaagad namang pinuntahan ng mahal na hari ang kanyang anak. Ikaw ang hiling na ipagpapasalamat ko habang buhay. At baka sa mahal na hari at reyna ang saya sa pagkakaroon nila ng anak. Ngunit kapansin-pansin ang pagiging kakaiba ng batang si Lakba. Dahil tila mas interesado ito sa mga gawaing pangbabae kaysa panglalaki. Hanggang isang araw ay hindi na mapipigilan ni Prinsipe Lakba ang paggamit ng kolorete sa muka. Hanggang sa matutuklasan na nga ng reyna ang totoong pagkatao ni Prinsipe Lakba. Anak, bakit ginagamit mo ang kolorete ko sa muka? Paumanhin po nanay, hindi ko na po yun uulitin. Alam kong hindi ko dapat pinapakaalaman ang gamit nyo. Ngunit nagtataka po ako sa aking pagkatao. Alam kong lalaki po ako. Ngunit mas gusto ko ang mga gawaing pangbabae at mas interesado ako sa kagamitan nyo. Hanggang sa naalala ng reyna ang kanyang hiniling kay Bathala. At simula noon, ay naramdaman ni Prinsipe Lakba ang pagtanggap ng kanyang ina sa kanyang totoong pagkatao. Ngunit sa kabila ng lahat, ay pilit niya pa rin itong itinatago sa kanyang ama. Halika, kailangan mong matuto ng isang gawaing pang-prinsipe. At sa paglaki ni Prinsipe Lakba ay mas naramdaman niya ang kanyang pagiging pusong babae. Hanggang isang araw ay matutuklasan na ng mahal na hari ang totoong pagkatao ni Prinsipe Lakba. Anong ginagawa mo? Bakit suot-suot mo ang saya ng iyong ina? Pasensya na po, ama. Ngunit ito po ang dinidikta ng isip at puso ko. Lalaki man ang panlabas ko na anyo, ngunit
babae ang isip at puso ko. Hindi maaari ang sinasabi mo, Lakba. Ikaw ang magiging hari at kailangan mong maging matapang at matikas. Pero Ama, hindi ko na mababago kung sino ako. Hindi niyo ba ako matatanggap? Hindi! Umalis ka na sa kaharian ko. Isa kang kahihiyan at huwag na huwag kang babalik kahit kailan. At napagdesisyonan na nga ng mahal na reyna at ni Prinsipe Lakba na umalis na ng kaharian at kailanman ay hindi na sila natagpuan. At labis na pagsisisi naman ang naramdaman ng mahal na hari. Kaya naman kaagad nitong pinuntahan si Bathala upang kausapin. Ngunit hindi man lang nagpakita sa mahal na hari si Bathala. Bathala, kung naririyan ka, ay humihingi ako ng tawad sapagkat pinaliwala ko ang bagay na hiniling ko sa inyo na ipinagkaloob mo sa akin. Labis akong nagsisisi sa aking nagawa. Pakiusap ko lamang ay bigyan mo siya ng mga taong kagaya niya upang hindi niya maramdamang kakaiba siya at upang hindi niya maramdamang nag-iisa siya. Sa hiling kong ito, tiyak magiging masaya ang aking anak. Kaya't pagbigyan mo na ang aking hiling, Bathala. At simula noon ay marami na ngang pamilyang biniyayaan ng anak na katulad ni Prinsipe Lakba. At nang malaman ito ng mahal na hari, ay kaagad niyang pinatawag ang mga ito at pinangalan ng mga lakba. At nang maglaon, ay tinawag na sila ng mga tao bilang bakla. At ito ang alamat ng bakla. Maraming salamat sa panonood ng aking kwento.